Okay, session resumed. Senator Trillanes is recognized. Thank you, Mr. Chairman. Unang-una, tatanungin ko lang muna itong just to clarify yung binasa ni Mr. Alex Juliano. So, in short, ang sinasabi nyo, maraming red flags or maraming mga anomalya yung naging transaksyon dun sa Makati parking building. Am I correct? Your Honor, ang sinasabi lang po doon sa aming evaluation report, meron pong basis talaga na tingnan uli namin yung transactions. But as of this time, we cannot conclude yet on the overall result of the audit. Yes, pero meron ka ng mga sinabi na red flags. Ano ba yung ibig mo sabihin ng red flags? Can you just explain? As a certified fraud examiner, Your Honor, before we conduct special audit, we have to establish predication. Predication is defined is the totality of circumstances that would lead a prudent, reasonable individual to believe that fraud is occurring. Okay. So, in short, that practically negates yung report ni Ms. Kagaanan. Am I correct? Kasi doon, sinabi niya, wala. Everything's in order. I cannot comment yet, Your Honor. You cannot because out of respect for your fellow COA auditor, sige, hindi na kita you on the spot. Pero, yun ang mga na-notice nyo, yung tinatawag na agency estimate, yung ABC na sinasabi nyo, approved budget for the contract. Pinipinahan siya ng, what's that? Ilang percent? Meron po kasi kaming reasonable variance sa 10%. No. I'm referring to the ABC. ABC. Yes. Dun sa ABC, pinipinahan siya kung nyari ang approved budget 500 million, tapos dun sa bidding 499 something plus million ang lumalabas. Sa amin po kasi red flag talaga yan pagka napakaliit ng variance doon sa agency estimate saka doon sa bid ng winning bidder. Napakaliit po kasi parang eksaktong-eksakto yung computation doon sa... So, hindi ito nangyari sa isang phase lamang base sa inyong pagsisiyasat? Opo. Doon sa 5 phases po, halos ganyan po ang variance. Ang variance. Less than 1/4 of 1% po. So, sa inyong experience niyan sa COA, sa open competitive bidding, nangyayari ba ito? Doon lang po based po doon sa experience namin, kung halimbawa, kahit na equipment po yan, pagka open bidding po yan, malalaki ang variance. Pagka 20 million, more than 1 million mahigit. Ito kasi very slim margin po doon sa... Okay. So, considering the cost of the project. Okay. Then, about so ang sinasabi niyo dyan, may red flag doon sa bidding per se. Ang tinignan pa lang po namin yung procurement process eh. Okay. Opo. So, hindi pa namin in-evaluate talaga yung presyo ng building. Oh, sige. Thank you. Thank you, Mr. Attorney Juliano. So, ang isang gusto ko sanang i-recommend sa ating mga commissioners ng COA na nakita po natin itong ganitong sistema na dalawa lang ho yan. It's either naikutan yung ating mga resident auditors or kasama sila, kasabwat sila dun sa mga pangyari. In either case, kailangan natin hong tignan yung mga ganitong nangyari. I'm sure this is happening all over the country. Then, itong kailangan din yung nilalabas niya kanina, yung pagsiset ng agency estimate. Obviously, walang technical competence, walang standard. Wala tayong reference manual for all the procuring agencies all over the country. So, for infrastructure projects,
Kasi kunyari, may pagpagawa ng covered court, ano ba talaga ang presyo niyan? So ang magandang basis nga yung catalog na winawagayway ni Senator Alan. Ando doon nakalagay yung per square meter na cost na standard. Kung ano man structure yan, whether it's covered court, whether it's a building, kung ano man, kung magkakaroon ng ganyan yung we can compel the DPWH to come up with a reference manual na pwedeng gagamitin na ito ang magiging basihan ng Commission on Audit at ng mga procuring agencies, yung mga member ng Technical Acceptance Committee. Kasi wala rin silang capability Pagkat nakita nila yon, sinabi ganito. So, may alibay sila na ganun yung kanilang kakayanan. Pero kung meron tayong ganung manual na dapat, it should conform with the prevailing market prices na pwedeng i-update yan year on year. So, yun ang ngayon magiging reference natin. Para wala na ring lusot yung ating mga technical audit specialist. Then, itong sa yung sa part ng auditing procedures po natin, may I respectfully recommend na tignan din yung actual measurements. If it's, kunyari, ang building na yan, hindi yung floor area ang magiging basis, kundi square meters. Kasi dito lumalabas dun sa Hillmarks, ang diskarte ho nila, they will over-declare even the floor area. Kasi up to now, hindi pa nila nare-rebut yung findings ng DPWH na kulang ng 5,000 square meters yung i-deliver nilang building. So sa aking sa pag-aaral ng aming opisina, isinama nila pati yung atrium, yung area na kung saan walang building, isinama nila dun sa declaration nila ng floor area. So, dapat talaga, even sa COA, auditors, ating mga technical audit, actual measurements of the floor area for vertical infrastructure projects, and to include yung mga members ng Technical Acceptance Committee. Kasi ang katumbas nito, para tayo nagpagawa ng bahay na 100 square meters, pero ang ibinibigay lang sa atin ay 80 square meters. So, nasa-short change tayo. And ito, ang isang kitang-kita na ginawa ng Hillmarks, kulang ng 5,000 square meters. Kaya nga, sabi ko nga, base sa computation, nagkamaliw kami. Noong una, sinasabi namin, 74,000, 70 to 80,000 per square meter ang cost. Hindi ho, lumalabas, 100,000 pesos per square meter. Ngayon, ang sinasabi ni Attorney Peg last hearing, sinama nila yung sidewalk dahil napalitadahan daw yon. Hindi ho kasama yon. Kasi ando doon yung sidewalk nung tinayuan, nung nagiba nyo yan, kailangan nyo lang i-construct ulit. Hindi kasama yan sa program of works. Wala yan magko-construct kayo at isasama nyo sa singilan. I have a question. When COA conducts a special audit of a particular infrastructure project, which was already regularly audited, what is now the role of the technical audit specialist as well as the resident auditor in the special audit? Wala na po. Totally. Opo. Kung kilala po namin ng mga documents, yun po ang assistance na bibigay nila. Nangyari po ba na merong hindi nagko-cooperate sa special audit? Natauhan po ninyo? Wala pa ho ako na-encounter na gano'n. Ngayon, ang pag-rotate po ng tao, ano ba ang policy po ninyo? Ang resident auditor ng isang LGU, gaano siya katagal doon? Kasi baka, at saka yung mga technical audit specialist, ano po ba yan sila? Case to case lang yan, napunta doon sa particular, hindi sila tumatagal doon hindi sila assigned sa LGU? Commissioner Mendoza. Good afternoon, Honorable Senators. May I offer some answers po without sounding very defensive? Ang kasalukuyang administration po ni
Chair Maria Gracia Polidotan, kami po ay nagre-reshuffle ng aming tao. Actually, napaka-dalas nga ho ng reshuffling. Pangalawa po, under the new setup din po, ang aming pong mga technical specialists ngayon ay nakapulled po sila sa central office at sila po ay dinideploy kung po may specific request ang ating auditors. Meron lang po akong konting gustong buksan para po bukas po kami sa suhestyon ni Honorable Sani Trillanes. Maganda po yung suggestion na yon. Pero gusto ko rin pong sabihin na napakahirap po ng papel na ginagampanan ng komisyon. Napakarami po naming ahensya na binubusisi at konting-konti po ang aming tao. Bakit po konti? Hindi lang dahil nahihirapan kami mag-recruit, kung hindi, binabaril din po dalawa na po yung namatay, tinatakot at sinusuhulan. Kung meron po tayong mga injuries ngayon na medyo nasa mainit na upuan, pero gusto ko rin pong ipresenta yung fact na sila din po yung mga engineers na katulong namin nung ginawa po namin yung Malampaya at PDAF report. So gusto ko lang pong i-highlight na ito po, hindi sa lahat ng oras ay dahil napaikutan kami, hindi sa lahat ng oras ay dahil kami nakipagsabwatan, kung minsan po, iba po talaga yung quality time na inai-devote. Ito po, kayang tutukan ni Alex kasi meron pong specific time at meron pong naibibigay na tamang panahon at tamang pagbubusisi. Pero kung yan po ay kasama sa aming regular process, audit process, pag pinag-usapan po natin kung ilang libo ang contracts na dumadating sa Technical Service Office, talaga pong medyo mahirap kayanin. Pangalawa, pag-usapin po natin ng experience ng ating pong mga tao. Hindi ko po sinasabing hindi sila eksperyensado. May magagaling po. Sabi ko nga po, some of them, kasama po namin sa Malampaya at sa PDAF. Pero yung pong bagong graduate ng engineering, pagpasok po sa amin sa COA, mag-i-evaluate ng building na hindi pa po nagkakaroon ng actual experience. Baka hindi pa nga po nakapagbuhos ng isang pundasyon. Kaya nga po, sa amin pong pag-aaral ni Commissioner Joe, tinitingnan po namin yung posibleng pagre-revisa ng aming batas. Isa ang aming polisiya. Isa po sa polisiya na aming tinitingnan ngayon at gusto ko pong i-highlight sa inyo. Kasama ho kasi sa COA circular, can I be assisted? COA circular on the inspection, the 10% variance, 90. COA resolution 91-52. Ang sinasabi po nun, in determining the variance, kapag 10% po ay allowable. Given the contract cost of 2 billion, 10% of that is already 220 million. Kaya ho, yun ang aming tinitingnan. Hindi naman ho natin pwedeng gawing madali ang baguhin. Gusto ho namin konsultahin ang aming pong implementing agencies at ang aming pong mga engineers. In the same manner, umihingi po kami ng tulong sa mga experts at saka po sa PICE at saka po sa Contractors Association na sana ho, mabigyan kami ng oportunidad para ang aming pong mga tao magkaroon ng on-the-job experience. At ganun din po, gaya po na sinabi ni Honorable Senator Cayetano, kung mabigyan kami ng budget para mapadala po namin sila sa mga tamang training. Muli, sinasabi ko po, hindi po ako nagiging defensive. Kung puti, ganun po ako mag-audit. Pero naniniwala po ako na hindi lamang ito dahil napaikutan o dahil kami po'y nakipagsabuatan, kung hindi sa napakaraming trabaho, kakaunting auditors, napakalaking pressure, napakatinding pananakot, at kasama na po ang panunuhol. Salamat po sa inyong pandinig. Pero sa ngayon, Commissioner, ano ang policy ngayon? Gaano katagal ang isang resident auditor sa LGU? Sa ngayon, tapos ano yung bago ninyong baguhin? Nung dumating po kami, may policy na 3 years, pero hindi po nangyayari. May auditors po na 16 years, may 17 years. Ngayon po, ginagawa ho namin na maximum of 3 years. Kaya lang meron din ho kasi itong disadvantage. In the case of corporate audit offices, meron hong specific na training, yung mga ESIs, yung mga ganyan po. Meron hong kailangan training for banking industries. Kaya ako minsan i-request din ho ng agency to retain some experts dahil mahirap pong pag-aralan yon. Pero under our term po, hanggat maaari po, nire-reshuffle po namin ng tao even less than 3 years. At amin pong tinitingnan, meron po kaming citizens desk, pwede pong mag-text ang mga tao para po sila mag-complain kung naging hindi tama ang ginagawa ng aming auditor. Yun po yung aming tinitingnan. Siguro ma'am, it's time for the COA to abandon your one-size-fits-all regulation. Siguro it's time to
differentiate and categorize or classify. Kasi kung 10% allowable, kung umaabot na tayo sa 2 billion ang mga proyekto, so 200 million yun. If you make a mistake by 200 million, that means your planning must be terrible or intentionally really mistaken. What can you say, Commissioner? Your Honor, yun na nga po ang aking nabanggit kanina na base po sa aming pag-aaral, ito po yung pangunahing nagiging sagabal at nagiging dahilan ng ano. Kaya ho, sabi ko po... Lumalabas ba na yung inabutan ninyong sistema is one policy for all? Hindi nyo distinguish yung mga... Yun po yun. Opo, yung pong COA resolution na 91-52 ay 1991 pa nga po. Kaya nga po lang, sabi ko nga po sa inyo, bagamat na pag-aralan na po namin, medyo may consultation po tayo para makuha po natin kung paano natin establish yung standards. Kasi without the standards naman po, sasabit naman po kami sa pagdadala namin ng kaso sa korte. Ano? Hindi naman po kami makapag-present ng standard, paano naman po kami mag-audit kung wala pong standards? You are comparing the ABC, ano ba yun? Agency approved budget cost po. Approved budget cost prepared by the agency. Tama po yan? Yes po. And you have your own estimate. Yes po. In an infrastructure project like this, which involves construction, materials, meron din kayong baling listahan of the cost of materials? Yun pa po ang isang problema. Maganda. Ang tanong ko, kung wala kayo nun, how are you able to come up with your own estimate? Ganito po yun. Kung pwede po akong bumalik sa history kasi po medyo kailangan iklaro. Nung una po, meron po kaming price monitoring bulletin. Maganda po nun kasi yung price monitoring bulletin po, kinukuha po namin sa private sector at ginagawa pong references ng aming technical people. Na-stop po yun. Pangalawa, ang hirap din pong kumuha ng prices ng mga construction items na hindi po common. Hindi po natin pag-uusapan yung common. Kung simento po yan, madali po yan. Yung hindi po common, doon po tayo nawawalan ng price reference. Mayroon pong mga pagkakataon na ang kukunin po namin ay yung DPWH kasi sila po yung sa construction agency. At ito po ay consummated prices, usually yung ginagamit natin. Pero magrereklamo naman po yung local government at sasabihin nila, bakit nyo ina-apply yung DPWH prices sa amin ay local government? So, isa po ito sa isang suliranin na sa ngayon po ay aming hinaharap. Hindi po kami sumusuko at nangangako po kami na aming pong pag-aaralan. Meron na ba kayong napapansin na ang mga LGUs natin ngayon ay gumagamit na, pataas na ang paggamit ng uncommon materials? Hindi na po ako nag-audit ngayon, Senator. Kaya sa reports po sa inyo po. Tatanungin ko po yung engineers ko para collective experience po ng COA. Sige, engineer.